Senador Bong Revilla ng reklamong perjury si Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Dahil yan sa testimonya ni Cunanan na nakausap niya sa telepono ang senador kaugnay ng pork barrel nito. Si Senador Jinggoy Estrada naman na idinawit din ni Cunanan, hahayaan na lang daw ang mga investigador na mabisto ang anyay mga kasinungalingan ni Cunanan. May report si Jam Sisante. Kasinungalingan ang tawag ni Senador Bong Revilla sa mga pahayag ni TRC Director General on Leave Dennis Cunanan, kaya sasampahan daw niya ito ng reklamong perjury. Ayon kay Cunanan, kinumpirma sa kanya sa telepono ni Revilla at Senador Jinggoy Estrada na inilalagak nga nila ang kanilang pork barrel sa mga NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Never ko siya nakaharap, never ko siya nakausap sa telepono. Kaya sabi ko nga pwede natin kuning artista ito. Mas magaling pa sa artista Bagamat itinatanggi rin ni Estrada ang mga alegasyon ni Cunanan, tingin niya hindi na ito kailangan sampahan ng reklamo. Hindi na kailangan. Nakikita mo naman, they're crumbling doon sa Blue Ribbon Committee. Magtatalumpati daw si Estrada bukas o sa Miyerkules laban kay Cunanan at sa iba pang testigo ng gobyerno sa pork barrel scam. Nauna nang hiniling ni Dennis Cunanan sa Senado na bigyan siya ng legislative immunity. Kung mabigyan siya nito, hindi siya maaaring kasuhan para sa anumang sinabi niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang ilang senador tutol daw sa pagbigay kay Cunanan ng pribilehiyong ito. Hindi kasi kumbinsido ang ilang senador sa pagtanggi ni Cunanan na tumanggap siya ng kickback mula kay Napoles tulad ng inaakusa ng pangunahing whistleblower na si Ben Hurluy. Will you tell the whole truth and nothing but the truth? That is the first condition. Kung hindi ako naniniwala na sinunod niya ang kauna-unahang sumpa nung siya'y dumalo, di dapat hindi siya bigyan din ng mga pribilehiyo na binibigay din sa isang resource person. Pero sabi ni Senate President Franklin Drilon, nakasalalay na sa DOJ kung bibigyan ng anumang immunity si Cunanan. Under the Witness Protection Program, we recommend to the Secretary of Justice admission into the Witness Protection Program as a legislative witness. But Dennis has already been, Mr. Cunanan has already been admitted, although provisionally, to the Witness Protection Program. So it's academic insofar as we are concerned. He's already there. Para kay Senador Miriam Santiago, qualified maging state witness si Cunanan dahil hindi ito kabilang sa most guilty. Mahalaga din daw ang testimonya nito dahil maituturing na direct evidence ang pag-uusap sa telepono. Hindi pa naman daw napapatunayan na tumanggap ito ng kickback at kahit pa may inconsistency sa testimonya ni Cunanan ay pwede pa rin itong maging state witness. A person who is accused of a crime can turn state witness in the sense that as long as he promises to tell the whole truth so that we'll know who are the masterminds, what was the modus operandi, who are the real victims, and so on. For as long as he appears to be not the most guilty, then he can be a state witness. Jam Sisante, GMA News.